This podcast is brought to you by Asset MD Clinic. Reveals your natural glow. Ever Organics. For skincare that your skin deserves. HLA and Tier 1 Entertainment. One of one? Go beyond. We are first. One. Welcome to another episode of Kwentuhan with First One. Have you ever wondered why this music gets you high? Hindi yan. No, just kidding. Ever wondered about the guys behind the scenes? Who these people are and what they do? Grabe naman yun, no? Ever nyo na ba naisip yun? It takes a village talaga, sabi nga, di ba? What you see on the stage are only the performers, not those who move behind the scenes. Yes. So, ang Marami pinaka-importante talaga is kung sino yung mga bumubuo sa likod ng Kasama camera. mo din. Yan. Harap at likod. Actually, minsan yung mga nasa likod, sila yung mga lifeblood talaga ng mga Oo ginagawa. naman. Kasi Sila kumbaga, talaga. walang magiging stage kung hindi dahil sa kanila. Paano Correct. makakapag-perform yung mga performers, di ba? Yes. Kung wala nagtatrust, walang Yes. mga Yup. bibuild ng stage. Walang director, walang ganito, Yes. walang sini ni Jepoy, parang mga ganun. Walang supplier ng ilaw, ng Tama naman yun. ng battery pack You have ng a point, in-ear bro. monitor. You have a Feel ko point. nagkakaroon na sila ng idea. Sana yung may mga battery nanonood pack, na. no? Oo naman. Oh, Shara na. Okay. Anyway, ang mga kakwentuhan natin sa episode natin today ay isa sa key figures behind Tier 1 Entertainment. Yeah, alam nyo naman, di ba? Ang Tier 1 Entertainment ang premier gaming and entertainment label founded in Southeast Asia. Yeah, Alright. grabe. Match na match ang pangalan, ha? Tier 1, First One. Talaga. No, talaga. Ganda ng boses Ano mo. ako dun parang Pang-perform ah. Parang nasa Parang game kasama show ko ako dun. dun. Oo, tama eh. Teka muna, ano ba yung tier 1? Ano ba yung tier 1 sa tingin sige. niyo? At ano yung ginagawa nila? Ano sa palagay niyo? Ano yung tier 1? Ano yung ginagawa nila? Yun, mga player ng ML, Blacklist. Dinadala ka sa diba? sa Yung number. pinapanood Oo. natin, Yun doon tayo talaga, napapahawa. B-Wise. Pag sinabi kasing Tier Aray 1, ka. matik eh. Number 1. Oh. Kaya nga Actually, tier eh. Number 1 level. basta ang sa akin, ang Tier 1, pagka naririnig ko, gamer talaga. Gamers. Gaming, streaming. Pero Truly may top content tier. creators Oh, din. truly top tier. Yeah, bro. Yun. Anyway, nako, tigil-tigilan na natin ang panguhula natin kasi I think hayaan na lang natin manggaling sa kanya kung ano ba talaga ang Tier 1 and let his person and his achievements speak for themselves. We are honored to have with us today none other than, drumroll please, Mr. Java Operations, Java Aureliana, VP of Major Operations and International Expansion of Tier 1. Hello po. Welcome po Hello, sa boys. Kwentuhan. Kumusta? Welcome po. Hello po. Thank you for having me. It's nice to see you again, Sir Java. Dapat bibigyan ka namin ng pang WWE na end. Kaso kulang yung lalakaran eh. Kulang yung wala tayong monitor ngayon sa stage. Wala pa steel chair eh. Walang steel chair. Walang championship belt. Wala. Actually, si Sir Java may kasama pa. Oh! Kasi nakita niyo may blanco pa. Yes. Oh, may daho. blank chair. Please introduce. Let me introduce Okay. Mr. Joe, who is content creator under Tier 1 Entertainment. Welcome Woo! po, Sir Joe. Hello po, Sir Joe. Sir Joe. Welcome Thank you po, po welcome. Hi, Sir Joe. for coming here Welcome po. today. Pump it up. Parang to, pre? Parang Triple H and Shawn Michaels. DX Generation. D Generation X. Dapat insert, pag nag-edit po, insert nyo na lang. Kung kaya ha. Thank you for Anyway. coming, sir. Let's Anyway, go. thank you for Good afternoon. coming and spending time with us today. I think it's gonna be a very interesting and fun talk with you guys. Let's start off first with Sir Java. First off, sir, wala nang patumpik-tumpik pa. What exactly is Tier 1 Entertainment? Can you tell us about your whole journey from start up until now of becoming VP at Tier 1 Entertainment? Okay. Yeah, siguro para madali lang yung parang introduction for what Tier 1 is, no? And this was like the vision that the founders had when it was created, technically Trike and Alodia, right? At that time, we were kind of looking up to the K-pop companies like JYP and SM Entertainment and others, right? So we technically got that blueprint and in-apply namin sa gaming. Connected.
Pwede po pala yun. From Grabe. entertainment to gaming. Connected pa rin talaga sa K-pop, no? Oo. Grabe. Ay, actually, si Sir Trike, parang nakausap ata namin siya one time. Big fan ata siya ng K-pop din. Yes. Tama po ba? Yes, si G-Dragon. Oo nga pala. Big Oh. G-Dragon fan. Grabe. Naalala Tapos ko lang. ginawang gaming lang. Actually, G-Dragon, actually. Gaming Dragon. YG, Ay, YG iba yun. Tsaka lang, Entertainment. iba pala. Ganun ba Yes, yun? yes. So, sir, may question po ako. What are your primary responsibilities in your role? Grabe yung mga words, no? Primary responsibilities. Parang interview eh. Oh, okay. Parang job interview, no? Para mag-apply po ba kayo, sir? Sir Jabba, can you sell me this mic? Hindi. Responsibilities. Hindi, ganito. Go ahead, So, buddy. nung nag-start ako sa Tier 1, actually before ako nag-start sa Tier 1, galing ako sa advertising agency. So, I focus more on digital advertising, lahat, online media, social media, and this was back then when hindi pa siya patok talaga sa lahat ng brands. This was, I think, around 2011, 2012. Sobrang bago pa ng pang-internet po, no? So yung mga brands noon, especially yung mga fast food, parang hindi pa nila alam paano nila i-utilize yung social media. Parang sinasabi pa nga sa akin, how are we gonna use this? Meron naman kaming parang call center na pag mag-order kayo ng pagkain, tatawag yung tao, pero nowadays, like, gone are the days na parang still need to use your phone para mag-order, di ba? Kasi lahat naka-ordering app na. Yun. So, The yun touch yung, of your finger. yun, with the touch of your finger. So, 2017, late 2017, that's where I decided to kind of like try to pursue a job that's more inclined to my passion. So, at that time, hindi ko pa alam na may Tier 1. I was considering being in music. Kasi prior to that, I was also an artist nung bata ako. Pero hindi, hindi naman ako kumakanta. More on, I play the drums. Yeah. I'm in a band. Band. Sample. Sige nga po. Yun. So, parang music side and then or on the food side. So, meron ako dalawang opportunities nun. Pero nag-decide ako magpahinga muna. So I went to the States. Tapos from there, biglang may kumontak sa akin na headhunter na sabi niya, "Oy, may opportunity for esports, game ka ba?" So parang inisip ko, sabi ko, esports? Parang maraming pera doon ah. Di ba online gambling yun? Iba pa yung perspective natin sa Oh, esports. hindi ko alam. Iba Kasi malinaw. like nung time ko, kasi ano na ako medyo late 30s na ako. So nung time ko, wala pa kasing term for gaming. Like, di ko pa alam yung esports. So nung time na yun, nakala ko talaga, iba siya. Like, okay, ganyan. So yun pala, gaming siya. So umuwi ako sa Pilipinas, I met up with Trike and then sinabi niya sa akin yung vision for esports and gaming. And then doon na, parang na-feel ko na yung una ko na-feel when we were starting digital marketing here in the Philippines. Nakita ko yung like opportunity, what it can be for brands, for creators. Yun. So nag-start ako sa Tier 1 more on the business development side. Kasi yun naman talaga yung parang forte ko nung nasa advertising ako. So I work with a lot of brands. I do a lot of educating for brands also. Kasi nga, gaming was growing. I mean, nung time na yun, may stigma pa rin eh. Diba? Parang yung brand sasabihin, yan ba yung Dota 2? Ganyan. Totoo. Wala pong kita, ganyan. Tapos parang, syempre, yung mga decision makers at that time sa mga companies, sa mga brands, medyo older pa. So parang sabihin nila, ay, hindi na pumapasok yung ano ko dahil dyan. Parang gano'n. So it was hard. It was hard. Like, you really need to educate them like what it can be and how it can be translated for their brand's advantage. Parang ganon. And then later on, I think I've closed enough brands for the talents. I've discovered a lot of talents actually. When it was ongoing kasi, I've closed a deal also from Meta. Ooh. Meta po? So, Yung Facebook FB at that po, di ba? time. Yeah, yes. Meta. Oh. Facebook gaming. So, Oh. at that time, I think
medyo maganda yung revenue at that time. I think Blue Chip would. Mamaya papasok. Mamaya papasok siya dun mamaya. Yeah. So, I can't say how much, pero I'll give you a range na lang siguro. So parang on a per monthly basis, I think a streamer can earn as low as $500 per month up to $12,000 per month. Grabe po, no? grabe. I mean, kung na ano ko lang po, na-realize ko lang yun dati. Parang sa internet, wala kang makukuha pera dati. That time. Yeah. Pero Gagastos ngayon, ka pa nga eh. di o ba? gagastos ka pa, parang grabe yung ngayon. Parang andali na lang kumita ng pera dahil stream ka na lang, lalo na Yeah. pag may fan bases, may market ka. So, gone were the days na parang hirap talaga. Ngayon, Meron na dali talaga, may market Oo. na talaga. Meron. Meron. Nabuo na. Sa anong time na yun, marami talagang parang streaming platform din na gustong pumasok sa Philippines. So medyo competitive talaga yung market nun. Kaya yung prices talaga higher. Oo, yun. So yun. So after nun, since may ganong klaseng opportunity, we needed to expand our talent base. Kasi sa Tier 1 naman at that time, konti lang yung talents talaga namin eh. And there was a demand for a lot of streamers and content creators. So, nung time na yon, since kahit nasa sales ako, I started contacting mga potential talents. So, yung mga talents na yun, sobrang dami nila. Hindi ko na isa-isahin. Pero lahat sila ngayon sikat na. So, one example siguro from the music industry, I think, I'm not sure if you guys know Matthias. Oh! yes, yes. Kabasketball po namin yun. Ay, oo, yun, perfect. Si June. Opo. June, shout out sa'yo. Basket. Wondering. Ayan, so, si June, sobrang sipag na bata nun. Parang, I can't remember if he reached out to me or I reached out to him. Pero nung sinabi ko na, tell me more about yourself and what you do, nag-send siya sa akin ng deck. Like, ito si Matthias, kompleto, ganyan. Sabi ko, sorry to parang, ready siya. So, sobrang sipag talaga ng bata na yun. So, at that time, I think, no doubt naman in mind na talaga may mararating siya. So, of course, hindi man like sa gaming talaga siya sumikat. Pero on his music side, talagang ano naman. Wow, grabe. To add to that, Sir Jabba, gusto ko lang mag-sorry sa inyo, Sir Jabba, sa Bakit? Tier 1. Dineprive namin kayo ng ng isang potential gamer by the name of Carlos Fernandez II. Carlo Fernandez II pala. Hindi, screen name niya yan eh. Si Max kasi, Sir Jabba, as in magpo-pro gamer na siya before. Wow! Anong Dota game? po. Dota po dapat. Nice! Dota 2? Dota 1 po. Dota Matagal 1. na po to. Okay. Siguro parang, ewan ko, mga sa ano po ako nito, high school or pa-college na po. Tapos, parang may nag-message po sa akin ata yun. Hindi ko alam kung pwede ko banggitin yung company na yun. Basta e-sport something. Okay. Sabi ko na lang, parang okay lang po ba? Siguro naman. Okay lang yan. Orange, Sige. yung pangalan Podcast po, mo to Orange eh. Esports. Orange Esports, yeah, Yan sa po. Malaysia. Opo. Tas, Aray ko! Aray ko, naunahan mo pa kami sa round. Terry Macasi! ayun po, may kumontak po Malaysia! dati sa akin. That time parang, hindi ko siya like, nakikita, yun nga po, same thing. Di ko siya nakikita na kikita ako dun ng malaki, ganyan. O kaya, iba pa yung gusto ko talaga. Parang yung Dota po kasi, pang ano lang eh. Parang ko siyang hobby na... hobby. Habi na skill. Skill din siya eh. Parang ano, kunwari, pag magaling ka kasi sa nung elementary or high school sa ganitong laro, parang sikat ka sa mga girls eh. Gano'n, alam mo yun? Alam na yung motivation, ha? Alam mo yun eh. Parang Labanan ng y- section. Siyempre, typical na boy. Yun ang gagawin mo talaga. Yun yung, yung pustahan, ganyan. Naglalaro po kami competition sa Mineski, ganyan. So, yun Okay. po. Hindi ko na siya pinursu kasi mas gusto ko pong, may iba pa akong gusto, mag-basketball, ganyan. So, yun po. Muntik lang. De, joke lang. Pwede ba hinayang, Pwede ba naman po? Ikaw pala sana yung mga ka-level nila Abed sa kanila. Santino. Diba? Santino. Sa bahay po namin yun. Sila Santino, sila, sino ba to? Kalimutan ko yung Si pangalan. Coco, Basta sila, Si Tims. opo, yun po yung mga Ayan. sikat nun. Type sila Kuku. Tama. Ayun po.
Alright. Yan, okay. Sir, ito po, another question po. Go. How does Tier 1 define creator operations? Okay. Heavy na So, Heavy ulit eh, no? Parang ano ulit, job ano ulit eh. Hindi naman. So, yung creator operations, actually, when Tier 1 was starting out, wala talaga siya. Parang, kasi nga, parang handful of talents lang yung meron kami. So, wala talaga siyang need for that. Parang ang focus namin was to really look for opportunities for the talents, no? Pero eventually nga, since sobrang lumaki siya because of that Facebook deal, we needed an infrastructure wherein we can still develop talents. Kasi kaya nga parang pinattern namin siya to JYP and the other K-pop agencies is there has to be a developmental program that's going to be running within the company. Tapos aside from that, of course, there's a lot of things na kailangan ayusin, like more on admin tasks, development. Kasi yung development kasi sobrang wide ng mga pwede mong gawin. That means media, that means PR, that means a lot of things, right? For both personal brand ng talent and for the company. Aside from that, we also do management. So I think the management part is hard enough. Especially, hindi naman pare-pares lahat ng talents, di ba? Hindi naman lahat mabait, parang kayo. Thank you po. Thank you po. Thank you. Ayun. So, pati acquisition din. So, yun. So, yun yung ginagawa ng creator operations, basically, creator management, development, acquisition, and pag-retain. Ito po, para naman po kay Sir Joe. Agree naman po kayo, Sir Joe, sa definition na sinabi po ni Sir Jaba. As a content creator. As a content creator like you po. I agree. Yeah. Yun lang. Short and sweet. Thank you po. I agree. Hindi, kasi at first, yun nga sinabi niya na wala pa naman talagang ganong term before eh. So ako, nung pumasok ako dito sa Tier 1, actually ang tawag pa nun yung pool of streamers, Amplify 1. May 1 pa ngayon, Amplify na lang. Amplified 1. Oo, kumbaga nagtatrabaho lang ako noon, bibili ako ng kape, tapos may nag-email na, hi, this is ano, tapos we're looking for yung first batch, ganyan-ganyan, na would you like to, ano ba yun, yung parang audition before? Yeah. Ganon siya, audition siya before. So ang catch nun, basta mag-ano ka, mag-i-stream ka, sakto nun, from Twitch, pumunta ako ng Facebook Gaming. Wala pang stars noon. Okay. So, stream lang nung po time na talaga? yun, gusto ko lang mag-stream doon kasi wala pa masyadong nag-i-stream doon. Nasa Oo. Twitch eh. Tama. Kaya, kumbaga sabi ko, try ko lang, pero hindi ko alam na meron pa parating na opportunity. So, tinry ko na lang kasi alam kong Tier 1 pa lang before, sila Kong, sila Alodia, yun yung simula eh. Sabi ko, walang mawawala. So, basta mag-i-stream ka na hindi mo sasabihin na audition. So I still remember nilaro ko yung Resident Evil at saka Spider-Man. Then yun na, pumasok na yung mga creators. Then ano lang ako dati, viewer lang din ako ng mga Let's Plays before kung napapanood nyo sa mga YouTube yung mga horror na games, sila PewDiePie, sila Markiplier. Oo, mga pioneers po. Yun, kumbaga ginawa ko lang yung record na yun for the sake ng, uy, try ko nga rin. Kasi naglalaro rin naman ako eh, why not try ko rin na may commentary ako at makakasama yung community. Actually, oo nga naman. Dati sobrang konti lang ng mga streamers eh. Talagang Yun nga, ano. sila PewDiePie, sila Markiplier. Hindi Kaya kami sobrang nakikita. dami Namulat lang ako nung may nag-i-stream nung pandemic eh. Oo, Totoo yun lang lang kasi ako, yung ano ah. nila eh. Kasi Personally pastime ako. natin siya na Oo. manood. Nauso na. Yeah. So for the next question naman po, anyone can answer. Ano naman po yung mga common challenges po na kinakarap po ng creators sa current digital landscape these days? Ikaw muna. Sabay pa tayo. Ikaw muna. Sa akin, syempre as a creator, ngayon mas mahirap. Masasabi ko mas mahirap kasi sobrang dami na ng mga creators ngayon. Streamers, content creators. Saturated talaga in a way na you have to be unique, you have to stand out. Kasi hindi rin pwede kasing gumawa ka lang ng content, tapos next week babalik ka. Makakalimutan ka, especially with the algorithms that's happening right now, especially sa TikTok, di ba? Mga ganyan. So, ang challenges dyan is, syempre manonood sa'yo.
yung topic mo. Then with that topic, kung kunwari gaming, lahat kayo gaming. Pero paano kung mag-i-stand out, di ba? Yung tipong kailangan bang sumayaw habang naglalaro, parang ganon. So, ganon na ang labanan ngayon. And may research talaga. Kasi alamin mo rin kung tama ba itong ginagawa ko, tama ba yung sasabihin ko. Kasi lalo with the restrictions ng Meta, ng TikTok, mapapasabi ko pa black up, di ba? Tapos blue up. So, as in mahigpit na, mahirap na. So, talagang pagalingan. Makakuha yung atensyon ng tao. Yeah. Patalinuhan na po, no? Meron na po akong follow-up question doon. Yes. Like, as a content creator po, nangyari na po ba ever na, yun nga, sa sinabi niyo po, may factor of taking into account yung algorithm, yung hindi ka pwedeng makalimutan talaga na, kunyari, go-post ka ngayon, tapos papahinga ka, tapos next week, post ka, imposibleng hindi ka makalimutan. Yung mga ganun, meron na po ba nangyari na, like, internal conflict sa inyo na conflict of staying true to what you want to do or say sa content niyo po and you just hindi naman trying to ride the algorithm but staying within the flow of things. Kasi sa Facebook, meron akong sinusundan na content creators. Hindi ko po alam kung kilala, Dino Coronel. Yan, favorite ko yun kasi siya very, very real talk, trash talk talaga. I like his humor kasi, of course, hindi naman maalis yung bashers. Pero I think what hooked me towards him is that sobrang real lang niya. Of course, meron siyang meta na sinusundan. But has it ever occurred to you po na personally na nag-conflict yung do I ride the flow of the algorithm or do I keep real? Or merong bang gitna na talaga pong nahanap niya na? Tama. I agree with you kay Dino Cornel na you gotta love him to hate him. Parang ganon. Tama po. Ganon. Kasi yun yung alter ego niya. So, dati pa naman siya napapag-usapan with the character. And yun nga, paano yung mga internal na conflicts yan. Nakausap ko na rin kasi yung first one na yun nga, una ko kasi is gaming. Then napunta ako sa P-pop. Ito na yung P-pop. Then dun nga sa girl group na Beanie. Yes. So syempre nagkaroon na ako ng internal na conflict na nag-trend siya dahil gumawa ako ng content about them. Ang catch ngayon is, one hit wonder lang ba ako? Itutuloy ko ba to? Kasi hindi naman pwede na ginawa mo lang siya tapos in the long run, kung hindi mo naman talaga gusto, makikita ng tao na nagpe-pretend ka lang. So that time, I was a low-key fan. Then, sige, try natin para to sustain. Ngayon, did I enjoy it? Yes. Nasa labas ba ako ng comfort zone ko? Yes, kasi gaming yung brand ko at first. So I think wala naman masama lumipat sa mga topics na tingin natin is trending as long as hindi rin mawawala yung identity mo. I think that's what matters kasi. Kasi hindi pwedeng dyan ka lang, tapos may bagong trend na naman, sakay ka na naman. E di parang alam lang nila, sumasabay ka lang sa trend, sa uso. May kita ng tao yun. To add din sa sinabi niya, parang in terms of content creation kasi, para rin siyang paggawa ng song. So it's the same thing, like parang marami nga nagtatanong, paano ba magte-trend yung content ko? Wala, as in kailangan mo lang gumawa ng maraming content na feel mo, di ba? Para din siyang hit song kasi, parang bato ka lang ng bato, pag may tumama, yes, focus ka doon, parang checkmate. Ito yung gusto nila. Yes. So make the most out of it, parang gano'n. Correct. Kunyari, si Dino, di ba? Nagustuhan, parang ang pinaka nag-boom talaga sa kanya yung takusa content niya. So, binank on niya yun. Tapos, after nung inano niya yun, nung binank on niya yun, as in talagang nag-skyrocket na siya. Oh. Build up na lang po na nag-build up, no? To add Kahit din, sorry. Kahit si Mekus. Tama. Hindi niya na-maintain. Hindi niya na-maintain ngayon. So medyo nag-die down yung Pero nagkaroon din po siya ng peak. Pero yun nga, tulad po sinabi nyo, wala na rin po siya masasakyan na ibang trend. Wala na. Kaya nagda-die down din talaga po. Tsaka in addition din, yun nga, yung internal conflicts din talaga. And tingin ko, agree kayo is views. Kasi yun talaga Yes. Yun talaga yung factor na unang paggagawa ka ng content, ay bagsak, walang views. Tapos pag sumunod-sumunod, kapag hindi mo na kinayanan yung mentally, mawawala ka na ng gana. Tama. Rather than ginagawa mo siya
Mababa views, okay, move on. Oo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kasi babalikan naman yun eh. Yan yung tinuturo namin sa Yes, creator yeah. operation. Grabe. Para kumbaga, Segue. kumbaga ano eh. Ano na yun? Technique Product. na. Binigyan ng soundbites ni Sir The Java. foundation. Lamang ang may alam. Yeah. Ito po Sir Java, question ko po sa inyo. With all those challenges po na kinakaharap ng creators like ni Sir Joe, yung mga sobrang overpopulated na po sa social media, yung mga creators po, paano niyo po tinutulungan yung mga creators? Paano po tinutulungan ng Tier 1 na paano niyo po sila sinusuportahan to overcome yung mga ganitong challenges? Okay. So, since yun nga, katulad na na-mention ko sa creator operations, no, we do a lot of like mga 1v1s, mentoring for creators. Pero kasi since sobrang dami din yung katulad na na-mention niya is Amplify, basically, sa Tier 1 kasi, we have like parang tiering system of creators. If you're a Tier 1 talent, you're in like the levels of Alodia, Kong TV, Bianca Yao, and all of those, right? And then before that, meron kaming tinatawag namin na AAA, actually hindi na nga siya AAA ngayon eh, 4 na siya eh. Pero at that time was an incubator programs, okay? So, for example, Amplify is if you are a content creator, anything na entertainment, content creator, VTuber, vlogger, as long as entertainment siya, sa Amplify yung incubator program. We also have Ardent, wherein if you're yung podcast host, host sa labas, katulad nila Mara Aquino, Eri Niman, Ardent siya. Sa Ardent naman siya. At ngayon, kung ikaw ay aspiring pro player, we also have a program for that. It's called Ascend naman. Ascend. Max, you can still ascend. Gusto ko talaga yung Hindi, lagi ko siya naririnig yung word na ascend. Ang ganda kasi pakinggan talaga. Alam mo na ba yung ascend matagal na? Oo, alam ko naman. Okay. Alam mo na, may idea lang. So before Valorant pa yung name na yun. Pero yun, as in may ano kami, may mga parang group sessions, mentoring sessions, workshops, yun. Mga ganun. So, sir, since nasabi niyo po na saturated na nga yung pagka-content creation or kailangan mo ng bago, would you say that content creation is still profitable source of income? Yes, oo naman. Oo naman. Actually, I think there's just parang mga specific way in monetizing. Kasi for sure, katulad nga yan ng minention ko kanina, before sobrang dami lang talagang opportunities for being a content creator, right? I think it did not stop. It just nag-evolve lang siya. Yeah. So parang you have to focus on like a different pathway in monetization. Kasi before, like, it's always about the views, it's always about the follows. Lahat naman yan parang, except for the views for the follows, likes, lahat naman yan mga vanity metrics lang eh. Di ba? Parang meron kang 10 million followers, pero pagka nag-post ka naman, 5 likes lang, di ba? So, hindi siya parang for a lot of brands, hindi na nila masyado tinitignan yung metrics na yun. Kasi, I think this is already happening now, yung community-driven type of marketing is really paving its way already. Kasi yun talaga yung nag-convert eh. Di ba? Like, for example, yung mga Let's Eat Pare, even Discord groups. Kasi if you have like, for example, 100,000 followers versus 10 million, tapos nako-convert mo naman is 100,000, mas gugustuhin ka talaga ng brand. Ayun. So, marami pa rin talagang opportunities for that. It's just that you just have to find what works for you and ano yung parang ma-offer mo sa mga brands. Yun. Si Sir Joe po. Oo. Yeah. Parang malaki na rin yata kinikita ni Sir Joe. Based on our experience. Namamas ko po. Ano naman, sa akin naman kasi sa nangyayari ngayon, tingin ko basta ang labanan is mapansin ka. Right now kasi, paano ko nakakakuha ng sa brands? Let's say dyan sa TikTok, may magme-message
na sabihin natin na we would like to for a collaboration. Tapos, di pag nag-agree ka, doon ako makipag-usap together with the manager. Ganun na siya. Di ba meron din naman yan mga YouTube na monetization, ganyan. So maraming ways talaga. Pero, syempre, it's still a gamble eh. Di pa rin para sa lahat ang full-time na content creator. Yes. So maganda na you're doing it out of passion, hindi pang income. Kasi makikita ng mga tao kung for the views ka lang. Dapat kailangan na doon yung puso mo. Kung hindi genuine yung Yes. ginagawa mo. Authentic. Lalabas siya kusa eh. So, bale, mapapayo niyo po ba, Sir Joe, na kung gagawin mo tong content creation for the passion, okay lang naman, but have your side hustle also until the time na umabot ka dun sa you're earning from your passion na. Ganun po ba? Yes and no. Maganda pag sa simula, pero at the same time, if you're earning high enough, hindi naman pwedeng ano lang siya. I mean, yung work ko kasi, financial advisor din kasi ako. And kailangan, binabudget or pinaglalaanan mo na siya. Kasi like, pag artista, hindi naman pwedeng dahil malaki ina-earn mo ngayon, yun na yun in the coming years. Pwede kasi pagtulog mo, pagising mo, laos ka na. Di ba? Ganun yun. So, kaya ako nag-no rin kasi baka hindi mo na masustain yung kung ano kasi kapag mataas na ina-earn mo, yung iba nagbabago rin yung lifestyle. With lifestyle na ganun, lagot ka. Kung hindi ka nakapag-ready for the future. Kailangan meron kang rebound or security, kailangan balance yung Yes. ginagawa mo. Dun din talaga Hindi mo siya pwedeng masabing it's still a business. Business din siya. Kasi you're the brand, you're the product din eh, 'di ba? Pag naloos ka, paano ka ulit makakabalik? Ganon siya. Yun yung ano Beautiful. sa atin eh, no? Beautiful. Sa Ayun. content creator, sa artists, we're human products and human brands. So, gusto ko lang po, like, before we move on, tanong ko lang kay Sir Jaba, kasi I was listening kanina, and he said na, kunyari, he handled brands and he handles brands. So, ako po kasi, like, being part of First One, of course, very interested kami with partnering with our favorite brands maybe in the future. So, na-mention niyo po kanina na, for example, this artist has 10 million followers, pero nakita ng brand, for example, na 100 likes lang, ganyan, it really doesn't matter anymore yung metric. So, ang tanong ko po is, if that's the case na, of course, I think brands still look at the numbers, but when we say na the metrics doesn't matter that much, what do brands specifically look for in this time and era po towards content creators? And I think kasi content creators are not that different from us artists eh. We do the same thing, it's just a different form of artistry, I think. Yeah. Correct. So, yung sinabi ko kanina, it doesn't mean exactly na metrics doesn't matter anymore. It's just that parang the vanity metrics like the likes, the follows, hindi na siya binibigyan ng importance ng mga brands. Kasi before parang sasabihin nila, sino bang pinaka maraming followers ngayon? Oy, si Ann Curtis. Noong time pa na yun, may Twitter pa yung ex nun eh. Sorry, tanda ko na. Anyway. Nabuta pa naman po namin. Nabutol po. Friendster po. Okay, good. So, yung time na yun talaga yung parang metrics na tinitingnan ng lahat ng brands. So, kung wala kang followers, wala kang likes, konti lang, hindi ka talaga nila kukunin. Pero ngayon kasi, the metrics that are being looked at by brands are more sophisticated now. Meaning, kasi marami na masyadong, parang aral na sila eh. So, it like digital marketing since we were starting around 2011 is really different now. So I think magiging mas community driven yung gusto ng brands kasi with all of like the changes in algorithms in a lot of like a lot of platforms like minention ni Joe kanina na sobrang dami na talagang competition sa content creator. It's because of the algorithm of TikTok also, di ba? So, medyo crowded na siya. So, ngayon, katulad nga na sinasabi niya, how do you stand out, right? But, if you have a community na super strong behind your back, I think it's going to be easier for a brand to really jump on that. Kasi one, it's authentic. Two, anything you post talaga is like being consumed by all of these people. So, kaya marami kayong makikitang
as in sumisikat sila. Kunyari, yung mga food na naman no? What's your ulam, di ba? Meron doon na mga tao na parati mo sila nakikita nagpo-post, pero hindi sila kilala ng tao. Pero pag nag-post sila, alam mo na, uy, kilala ko to And then they get a lot of likes. And that's why brands in the food industry really tap them for that. Kasi because of the engagement. Nagsistick kasi siya. Wow. Action po, parang ganun. Oo, yun. Grabe yun. Ito sir, how important are social media platforms and content creation in building and expanding one's brand? Gaano po ka-importante yun? Sobrang importante kasi parang yung social media mo, social media platforms, parang yan yung bahay mo eh. 'Di ba? So, yan kasi yung parang platform mo where you release all of your content, kung ano man yan, 'di ba? Your craft. Now, I think ang pinaka-important din na factor is parang you have to build the roads that lead to your house. 'Di ba? Kasi paano kung sobrang ganda nga ng bahay mo, 'di ba? Wala naman nakakakita. Kasi wala naman daan papunta ron, 'di ba? So parang sayang din siya. So I think yun yung mga yun yung importance ng platforms for being a content creator. Yun. Ikaw, Joe, baka may gusto mong... Yeah. Sure, meron. Yung sa akin naman kasi experience din eh. And research. Hindi matatapos ang research. Kasi, yun nga, tulad nung ano ko ngayon is gaming P-pop Beanie. So, when it comes to TikTok, kung paano ko i-expand yun, dalawang brands yun. So, sa TikTok, more on P-pop lang ako and Beanie. Kasi I know, kapag nag-gaming ako, babagsak ni TikTok yung algorithm kasi nabago. But with FB, pwede kong mag-side ng gaming. So, babalik tayo sa, kailangan mo talagang ilagay eh. Upload ko, then let's see the result, then moving forward, okay, effective yan. Let's do it this way. Pag sa FB, ganyan. Even IG, nahihirapan pa rin akong malaman eh. But I think it's more on lifestyle talaga, si IG. So, hindi talaga siya for all. Pero na doon yung magagandang stats pag nakuha mo. Ayun. So, with those answers talaga, experience. Kasi ngayon, may mga dumadating pa rin naman mga social media na platforms, di ba? Naglalabasan na... Thread, ganyan. Oo, Threads. Yan, bago na naman si Threads. Ngayon, saan siya malakas? Sa kwentuhan lang ba yan? Or kung okay din ba ang reels sa kanya? Something like that. So, ongoing talaga siya. Yeah, I think siguro ito na lang parang isa pa, just to add. Ang isang fearless forecast ko na isang platform na darating dito. Actually, nandito na siya na feeling kong sisikat. And I think dapat kayo nandun na rin kayo. Because it's really growing. It's Reddit. Reddit. Reddit talaga. Actually, nga po. Mag-agree si PD ni. Kasi nandun, totoo, Reddit, doon din po kami minsan Yes. tumitingin. Doon nagre-refer yung mga tao ngayon. Halos doon Maganda ako dun. nagre-research eh. Kasi doon opinion-based. Kung ano yung experience mismo ng tao. Correct. Hindi siya yung parang AI-generated na gawa lang ng internet or what. Doon kasi parang opinion ng tao. And then, doon mo na lang doon titimplahin kung gusto mo ba yung isang bagay o kung ano man yung bagay na sinesearch mo doon. Tama. Favorite ko rin dun eh. And it's really important sa lahat ng mga content creators, artists, everybody in the entertainment industry should be there because there's a lot of information coming in dun sa Reddit, even issues nga meron. So imagine if you're not there, how are you gonna defend yourself? Di ba? Parang ganun eh. So dapat talaga present na lahat. Halos Ang ganda din magbasa doon, very constructive yung nila. Yes. Yung mga criticism. May mga magagaling na nagko-comment na talagang... matatalino po yung mga bashers doon. Ganun eh. Parang siya, criticism talaga yung nakukuha mo. Kumbaga, di ka lang mumurahin eh. Mamahalin ka pa eh. May improvement. Yeah, Doon ako napakaganda nag-search ng kahit Babad ka sa kahit Reddit mga na. vacuum, mga ganun. Tsaka sobrang niche. Reviews na sa Sobrang vacuum niche. na to.
Kahit yung mga IEMs namin dati, parang gano'n. Oo, doon may tatanong Nag-search kami doon. doon, ano bang mga for gaming, ano ba for music. May Yes. mga opinion yung mga tao, ang gagaling talaga. Sorry, ano lang, madagdag ko lang. Na-realize ko lang po kasi sa sinabi ni Sir Joe. Parang yun nga, pipili ka kung saang platform talaga best. Kasi for example, yun nga, si Sir Dino, yung content creator, si Ultimate Nerd. Parang sobrang dami niyang likes sa Facebook. Pero same content lang din naman sa TikTok. Pero sa TikTok, hindi ganun kadami. Oo. Kasi parang yung umaabot ng 6 digits likes yung ano niya sa Facebook oo. Correct. Pero sa TikTok, parang umaabot ng 4 digits likes lang. Parang sa 4K, ganyan, 5K. So parang dun ko lang nare-realize na mas ginagamit niya yung Facebook kaysa sa Mas effective TikTok. sa Mas TikTok. effective siya sa Facebook kasi dun maraming talagang bashers na parang, ang yabang na ito. Oo. Di ba kasi ganun yung ano niya? Auto-comment, mga ganun. So, nagko-comment. wala lang. Na-realize ko lang. Gusto ko lang i-share. Kanina rin napansin ko yun. Oo. Kaya- Since we're talking about Yeah. expanding our network po sa social media and Mhm. platforms, can you, Sir Java, can you explain the importance of international expansion of Tier 1 naman? Okay. So, paano ko ba simulan to? Yung pala yung nakalimutan ko sabihin kanina. So, nag-start ako as business development, di ba? Bago ako ngayon na nag-head ng creator operations. In between that, parang when the opportunity was hot, nung sobrang dami pa talagang opportunity for the gaming category, no? I saw the need of expanding it to different countries. So parang ang nakita kong strategy at that time is what you call mirror expansion. So basically hahanap ka Tunog Jujutsu Kaisen. Mirror expansion. dadami, di ba? Anime eh. Akala ko sa ano eh, sa Pero ay, go. Doctor Strange eh. Yun, pero ganun yung concept niya. Parang kokopyahin mo lang yung nagawa mo dito sa ibang countries. Pero kailangan gagawin mo siya sa country na similar to the Philippines. Yun. So kaya siya important is because at least for me personally, ang pinaka nagustuhan ko lang din naman dito sa job ko is marami talaga ang opportunities na nabigay sa ibang tao. It's not the job itself eh. Parang the job itself kung hindi ko siya ganun titignan, parang hindi ako fulfilled. Parang ganun. So, every time I see like a creator before na nag-start na sinign ko, tapos ngayon sobrang sikat na, sobrang yaman na, ganyan, I'm happy. Kasi parang sa heaven, parang daming plus points nun. Parang hindi naman. Dami hindi tinulungan naman to, ah. titignan. Pero masaya ako kasi Yes. like that's one life na parang, uy, naging okay. Ganun. Natulungan talaga. Natulungan. So for me, the expansion part is that important kasi I'm not just helping people here in the Philippines but from other countries as well. Yes. Yun. Grabe yun. Ligtas points. Mirror Plus expansion. Yes. International plus points. Diba? Ayos yun. Dadami Galing lalo. mo galing mo. Ito naman po, Okay. what are the biggest challenges you've faced while expanding internationally? So one, siguro before na lang when I was expanding kasi ngayon hindi na talaga kami expand outside of the Philippines. So we'll get to that later on. Pero when I was expanding, one of the biggest challenges talaga na encounter ko is yung local dialect. Like marami kasi talagang countries na hirap sila mag-English. So we had to really hire local people to understand the market. Not just understand them via language, pero kasi yung culture iba rin eh. So let's say for example, kaya nung time na yun, palipad-lipad talaga ako. So kunyari, at that time, sa Myanmar, it was only first na parang for a very long time, saka lang sila nag-open up to people, to investors. And then parang nung nandun ako, I stayed there for like a month, 2 months. Talagang in-immerse ko yung sarili ko sa culture nila. Doon ko nakita na parang 5 years behind sila sa Philippines. Oh, Oo. yung Myanmar po? So nung time na yun, parang kung ano yung uso 5 years ago sa Philippines,
yun yung uso sa kanila. Oh, parang yung mga pelikula, 'di ba? Pag yung ano yung sikat dito, parang ganon, delayed sila, delayed. So parang sabi ko, dun ko nakita yung mga, oy, ang dami palang opportunities dito. Yun, parang ganon. Wow, okay nga naman. Tapos, sorry. So Go lang po. biglang naghang, no? Then the pandemic came. Tapos, ang problema naman si Myanmar at that time, nagkaroon naman ng political unrest. So, yun yung mga bagay na out of your control na na parang, di ba, hindi mo na inaasahan. Tapos nagkaroon ng pandemic. And so, yun, basically, yun yung mga mahirap talaga sa ano. Pero actually po, nung pandemic, parang dun din po, parang na-open yung mga minds ng mga content creator lalo eh. Yes. Kasi halos wala silang Correct. magawa. Ano kaya pwede kong gawin? Tama. Gagawin Puro ko kaya digital tama, na lang, di ba? oo. Puro Digital talaga. Kaya parang dun din, parang I can say na parang dun din nag-boom yung mga ibang content creator talaga ng Tama. pandemic eh. Yeah. Yan Tama. Actually, i-relate ko lang din po. Actually, I think yung international expansion kind of thing, hindi lang kay Sir Jabba eh. Kasi based sa sinabi rin ni Sir Joe kanina, tsaka yung sinasabi ni Max, para siyang economy. Yung may economy si FB, may economy si X, may economy si IG, may economy si TikTok. Parang sa investment kasi, hindi mo talaga ilalagay lahat ng eggs mo sa isang basket lang. Technically, yung isang lugar talaga, mas lamang. Kung saan ka nag-start, kung saan ka nag-pioneer, kung saan ka mas expert. Pero, like si Sir Joe, yun nga po sabi nyo, magkaiba yung nilagay mong itlog, kumbaga sa FB, sa nakalagay sa TikTok. So, ang question ka lang with that is, dun sa, ganun, with relation dun sa international expansion, siguro, medyo i-tweak ko na lang na, ano ba, hindi interdisciplinary eh. Intergalactic. Sabihin na lang natin, intergalactic expansion sa social media platforms. Intergalactic. Almost same question na mirrored from Sir Jabba. Dun sa intergalactic expansion na yon. How do you do that? Like, what are your thoughts? What drives you to push forward, and how do you push forward? I think it depends on your goal pa rin eh. Kasi sa akin, di ba nga P-pop, it's Beanie. Locally, nandun pa ako. Ngayon, yung balik tayo kay Dino Cornel, di ba? So, depende rin sa contents niya. So, from what I have noticed, sa IG niya, pure English. Parang hindi masyado Tagalog dun. So, kumbaga, dun niya natatap yung mga international market na kapag Tagalog, nasa FB. Kasi nandun ang masa. Di ba? Ganon siya. So sa sa case ko, since hindi pa ako fully English na nagsasabi ng mga contents, I know TikTok, FB, doon ako malakas. Primary ko is TikTok. Yun yung simula ko nung nag-trend, ganyan. Then pumasok ako sa FB. Kasi yung mga nasa TikTok na nasa FB, nakita na yun. So doon ko napapaikot yung algorithm. Ayun siya. So depende talaga. Grabe, parang talagang totally different talaga. Yes. So moving on po sa content creation. From your experience of releasing content on TikTok naman, what kinds of videos or content does the best in terms of numbers? Is there a certain format po ba para makakuha ka ng views? I think the value of giving content is talagang primary factor eh. Kasi ako, naniniwala ako sa unang paggawa ng content, it's not about you. At first, like, sino ka ba? Anong mapapala ko sa'yo? Diba? Iba kasi gagawa lang ng vlog. May vlog for ganyan na masyal. Okay, sabihin na natin na yun, it's about you. Pero anong napala ko doon sa vlog na yun? Meron ka bang kailangan i-introduce na bagong foods doon or places? So, depende talaga yun sa'yo. And I believe, lalo ngayon, ang magandang mga contents din is mga ganyan, kwentuhan. Tapos, yan nga, sa akin, wag na tayo lumayo sa akin, kung nasa mga P-pop, yung experience ko. Diba? So, kung ako, pumunta ako sa concert, ganyan siya. So, kung sa iba naman, experience naman, o iba nga, experience ng trabaho nila eh. Diba? Tama. So, hindi mo kailangan i-capture lahat. Hahanap ka talaga ng market mo. Hindi man yung na-vision mo agad, baka meron pa for you. Gets. Wow. Actually, maraming ang ganyan eh. Lalo nakakainis yung mga clickbait. For example, gagawa ka ng video. I mean, may mga gawa ng video. Tapos yung thumbnail,
na-aksidente ako kasi natapilok ako, ganyan. Oo, ganun. Parang ganun. Tapos, ang tagal pa pala nangyari. Tapos yun na nangyari, mild lang pala. Parang ganun. So, walang kwenta rin siya. Hindi siya, wala akong nakuha. Nakuha ko lang, bad trip, ganun. Madalas yan sa Reels. Yun nga Diba? po. Kapag kukunin mo muna, yun sabi nga daw na 3 seconds to fame, kunin mo yung attention. Oo. So kapag nakuha mo na, then susunod na yung body of the message. Tapos doon na pala sa dulo. So kapag tapos na yung video, call to action na. Yan yung call to action, yung follow for more. Yun na. Sobrang bilis eh. Damn. Reels po. Pag Reels kasi kapag hindi patokan ng sa simula, scroll up ka kagad eh. Maikli yan. Eh yung uso ngayon. Meron yung uso ngayon eh. May clickbait. Tapos pag kinlik mo, mapunta ka sa Shopee. May tawag doon eh, di ba? May tawag doon, di ba? Grabe yun. Ang dami po na May social Ang media. dami na, di ba? Social media Sponsored na poisoning. po kasi. Poisoning Oo, ba yun? parang ganun. Di ko. Social media parang poisoning po. Poisoning? Parang may something na gano'n. O parang na-redirect ka. Opo, nadadala ka sa ibang Parang lugar. nagiging scam na rin na friendly Oo, scam. di ba? Parang Talagang Parang nakakatakot. harmless scam, parang gano'n. May earning siya doon. Pag Ito po, may question po kami. What metrics would you both consider is the most important for creator success po? Sa akin kasi, just be true to yourself eh. Talaga. Kapag may kita rin naman tao kung di ka authentic, then kung ano, tapos doon mo na lang i-associate doon sa topic na gusto mong sabihin. Kasi hindi naman pwedeng ginawa mo lang siyang content for the sake ng yun lang. Para Kwento sa ka content lang. lang. Oo. Pero kung long term mo iisipin, di ba? Pero kung sasabay ka sa issue, pwede rin naman. So depende rin talaga kasi may mga gumagawa naman for the clout eh. Oo. Di ba? Marami. Sadly, yun ang nangyayari rin ngayon. Kasi bad publicity, still publicity. So, paano ka sa kalalagay? Pati yung mga, sabihin na natin yung online gambling. Di ba? Ang dami ang dami. So, ani mo na lang yung principle mo. Di ba? Prinsipyo. Sabihin na natin, yan, financial advisor ako, tapos nag-online gambling ako. Di ba? Doon pa lang conflict ka na. Ano na talaga. Di ba? Marami na Different masasabi worlds sa inyo eh. yan, sir. Tama talaga. Nag-advise ka ng diversification, tapos pumaldo ka sa ano. Like, pwede mo naman gawin yun, di ba? May gumagawa pa rin naman yun, pero hindi mo siya kailangan yung ilagay sa social media, ganyan. Opo. Kasi Shara. ikaw titignan as an example eh. O pwede mo naman pala ako mag-ano eh, di ba? Ang galing din, no? Kailangan mo magtipid para sumugal. Magtipid ka pang sugal. Paldo yung eh. viewers mo. Palu ka nun. Palubog. Palubog. Palobog man. So I think po yung metrics na sinabi niyo, Sir Joe, related siya sa actually being updated also with the industry. Kasi I think by my understanding so far, there's only 2 ways of creating or being a content creator. It's either you're a concept-based content creator or you're the authentic version of a content creator or you're somewhere in between. Tatlo pala. So with that, I think lahat yun may sariling trends eh. How do you, Sir Joe and Sir Jabba, how do you guys stay updated sa industry trends na ganon with relation to the metrics and all? Sige, so answering ko muna yung question kanina, tas we'll go there, right? Sige po. So for the brands, feeling ko, hindi naman feeling lang, you know. based on working with a lot of brands, right? I think as a content creator, isa sa mga dapat mong tinitignan para ma-consider as successful ka is, obviously, katulad ng sinabi ko kanina, not the vanity metrics, right? But more on the conversion. Kasi that's where parang makikita ng brands na, uy, sulit yung ininvest ko dito sa mga to Kasi parang nakikita nila na nagko-convert siya. And at the same time, as a creator, you will then see like na parang genuine yung relationship mo with your fans. 'Di ba? Hindi sila nag-follow sa'yo just because Sando Gaming ka or alam mo yun parang ganon. So, meron silang nakukuhang something important from you. And from there, dun mo makikita na parang yun din yung magiging gasolina mo na kailangan ko pa gawin to kasi marami akong na parang na-inspire ba. Kaya yan yung isa sa mga one of the success stories ni Kong TV also. Like you would see mga
kilalang content creators now like sila Ninong Rai and marami talaga sasabihin nila na 'di ba si Kong yung naging inspiration nila for this and that and yun talaga yung for that part. Now how do you stay updated? In terms of content creation talaga kailangan ano talaga yan trabaho talaga yan di ba? So parang you really have to go with the flow kasi kung kahit naman sa any trabaho naman like kung hindi ka updated, like for example, in a workspace, you don't use what's trending or what's current right now. Like you don't use AI tools, which can be another podcast topic altogether. Pero may iwan ka talaga nung mga gumagamit ng tools na yon, di ba? So the same way na if you don't keep up with the time, it's really gonna be hard for you to survive. Katulad na pag-usapan natin kanina yung mga creators nga na stuck na sila dun sa old content nila and if then they kept doing it for a time and then wala na. Parang na-replace na sila ng mga bago. Including sa lahat, applicable siya sa lahat ng content Humor-wise, you have to consider also sino yung market ng ginagawa mo, di ba? Importante rin kasi yun. Ayun. Since we're talking about trends and content creation po, syempre, content creation is all about trends and stuff po, di ba? Na-try nyo na po ba in your experience na mag-predict ng trend? For example, this stuff is gonna be trending or popular next month. Na-try nyo na po ba mag-predict ng ganong trend? Oh, maraming beses na. Which is, nangyayari talaga siya. So let's say for example, on the food content creation before, like I think at that time parang more on streaming lang talaga yung sikat. Parang hindi pa masyadong patok yung mga food creators. So nung time na sumikat si Ninong Rai during the pandemic, biglang nag-boom lang siya talaga. 'Di ba? Isa sa mga trends na nakita ko rin was nung nakita, actually marami kasi, pag pastime ko kasi nanonood talaga ako ng YouTube. Like, maraming akong content na pinapanood doon. And doon ko nakita, nung parang nagbo-boom yung Philippine brands, like I guess people, kasi nakita nila pagka something, pag may, parang, it has something to do with the Philippines. Sobrang taas ng engagement nila, di ba? Like you would see, for example, sa music, you would see yung mga taga-US na nagre-review ng kanta ni Easy Mill. Tapos, ang daming Pinoy doon na parang, Pinoy pride, ganyan. So, nakita ko rin yung trend na yun na magbo-boom din, dadami yung international content creator here in the Philippines. And they will like grow here. And then Speed came here. And then right now, meow. Yeah. Ngayon sobrang dami na. Like you would see like there's Kuya Kurt, there's Jessica Lee, 'di ba? Sobrang dami na parang content creators na international that are here in the Philippines na sikat na 'yon. So, tas yung kanina, Reddit. Naalala nyo yun, ha? Ayan, abangan nyo kami dyan. kay Sir Joe naman, meron po ba kayong prediction na, magte-trend na to, itong next month, parang ganun po. Meron po ba? Kung sa TikTok, meron naman feature doon na content search. Opo, tama, na parang meron. trending yung ano. Pero kasi ako naniniwala ko na hindi mo kailangan lagi kang sakay na sakay Tulad nung ginawa ko nga sa mga current contents ko, you have to set the trends din Trendsetter. Oo, trendsetter. May times na you have to risk din. Kasi kapag ikaw yung una, ikaw na yung tututukan nila. Yes. Sila na yung susunod. Para pag sabihin na natin may sumayaw, 'di ba? TikTok trend. Siya nagsimula. Susunod na yung iba kasi yun yung patok. Ayun. So, just upload. Isip ka anong pwede mo i-tweak. Hindi yung sumunod ka lang. Then check my results. Ganun siya. Madami ako nakitang mga ganong content. Akala ko nga sa dami ng like all these years for like in the content creation business, akala ko nakita ko na lahat. Parang meron ako nakitang nagvo-vlog siya habang bumabaha. May naka-skateboard. Yun, merong
ano yun? Haunted house Nagmumukbang vlogging. sa sementeryo. May mga ganun. Tama, Tapos yung tama. pinaka-wild na nakita ko, grabe, nagvo-vlog siya sa loob ng kanal. Yun yung may tweak. Wow. Medyo weird. So parang, what? Parang ginahin niya yung ano, yung gumapang sa ilalim ng ano. Ganon. Wow. So, yeah. So, like, I mean, those are the ones that, sabi nga ni Joe kanina, are just doing it for the views, di ba? Like, pero kailangan mo talagang maging intentional when, you know, creating content. Kasi yun talaga yung longevity kasi yung kailangan dyan. Ito naman po. How do you envision the future of content creation? Ayan naman po. Ikaw muna, ako Joe. muna. Ikaw. Sa ngayon kasi, hindi mo masabi unpredictable in a way na pumasok na yung AI. Yes. Tama. Kasi nga, di ba, sinasabi na pwedeng i-take over yung content creation, di ba? Tapos meron ng regulations si YouTube, mga ganyan. So, I think yun yung nangyayari lately na hinaharangan nila yung mga AI. Kasi ngayon, everyone can be a content creator eh. Kahit nasa likod lang sila eh. Di ba? Without misinformation, mga ganyan. Ang dali-dali na lang, you just have to enter a prompt na ito yung gagawin mo. Gumawa ka ng issue. I think yun yung yung nangyayari lately. So, depende na lang din sa tao kung maniniwala siya o napaniwala siya. Ayun. So, totoo po yan. Madami pong gumagawa kumukuha ng clips from, for Isa pa example, ngayon po, may sikat na streamer po ngayon, naglalaro po ng ML. Kung kilala niyo po si Mycophobia. So, parang kinukuha sa stream niya, may kumukuha ng clips niya, tapos ginagawang content. Ginagawa nilang maliliit na clips. Tapos yun yung pinopost nila. Tapos sila yung kumikita. Minsan sila pa yung mas nagigain ng mga... Yun na nangyayari po kay Malupiton. Ganun po. Yeah. At sa dami niyang pages, parang di natin alam kung alin doon yung totoong niya, page Minsan niya. nanonood ka na lang, di mo alam, iba pala nag-upload doon, tapos nilalike so, mo na lang. parang, totoo nga po, parang... Page pa niya na take down. Nabibili pa yung checkmark, di ba? Yun nga po. So, ang hirap din po paniwalaan kung ano ba talaga yung tunay, ganyan. Yeah. Pati boosting nga eh, di ba? Yeah. Totoo. So, yun po. Maiba naman po. Yeah. Content creators are prone to bashing and controversies. Tama po, di ba? So, how do you maintain your mental health po or assist content creators in mental health struggles po? Paano nyo po namamanage yun? Nang babash. Kasi po, di ba, these days, social media super very sensitive to yung mga tao these days. Like, one wrong move lang, parang you're 6 feet under na, parang ganun. Tsaka bukod dyan, marami ring insensitive na nagko-comment din. Tama. Totoo. Parang kapag nagkamali ka na, naglalaro kang ML, saya-saya mo. Sabi mo naman ko-comment. Wala, di naman marunong to. Ganyan. Paano po nyo Awit ina-address retry. yung mga ganun po? Paano nyo po na-handle yan? Kayo, Sir Joe, pag kunwari, may nambabash po sa inyo, Mga or hate. kay Sir Jabba naman, paano nyo naman po na-handle yung content For creator? your Di ba bash artist, ko Sir rin? Jabba. Fight fire with fire! Bakit ba? Fire! Hindi, 1v1. ano rin kasi yun eh, depende rin talaga sa content mo kasi yung iba, ginagamit yung for bashing, for content talaga. Di ba? Sa akin naman, you have to embrace it eh. Kasi meron at meron eh. Sabi nga, di ba, if meron talagang bashing, baka you might creating a traction, di ba? Kasi sa una, hindi naman agad mapapansin yung contents mo, di ba? Tapos pag may pumasok na, hindi naman OA, yung mga ganyan. So ako kasi, parang nag-ano ka ng maging stoic. Kasi alam ko, as yung mga ENFP, yung mga 16 personalities, maramdamin yung mga ganyan. So ngayon, alam ko sa sarili ko na hindi pwede ako ganito, di ba? So kung hindi ko control, hayaan ko na lang. Tapos kapag anong control ko, o paggawa ng contents, ganyan, di ba? Pag-interact, pwede rin naman akong hindi mag-interact sa kanila. Kasi iba, gusto nila mag-interact ka para maapektuhan ka. Di ba? Kaya, with comes to mental health, lalo nung simula ko pa lang, I started with 2018. Simula ko pa lang yun. Tapos nagkaroon akong breakthrough nung 2019. Then bumagsak nung 2021. Then bumalik ako ng 2024. So it's a roller coaster talaga na journey na hindi pwedeng lang siya, straight road. Kailangan, I think yung experience ko from those years, doon ako nakapag-pay forward din sa ibang creators na gusto rin magsimula. Pero minsan, inoobserbahan ko rin sila. Then, yun na, pinapayuhan ko lang sila na, pag ganyan, gawa ka lang ulit content, ganyan.
Lalo na sa mga nagsisimula na, ay, wala naman nanonood sa akin. Diba? Parang ano no? Parang pag magsa-start ka, kailangan alam mo sa sarili mo na ready ka tanggapin lahat ng bashing. Or, Tsaka kailangan matyaga. Tsagain mo talaga lahat. Kay Sir Java naman, paano nyo po ina-assist yung mga content creators from Tier 1 pagka nakaka-experience ng bashing? Okay. Maraming ganyan eh. Actually, it can be a whole new podcast topic nga if ever, no? Pero para lang like mabigyan ko kayo na idea kung paano, no? Sobrang important sa amin nung mental health of our talents, our creators. Not just them, even our players. I mean, we also have Blacklist International, right? So in Blacklist, we always teach mental fortitude, like coming from a loss, how do you win games? Di ba? Parang mahirap yun eh, di ba? Parang parang talo ka eh, or na 0-4 ka, tapos di ba, next mong game, kailangan fully recharge ka na kagad. So the same thing with the creators that we manage. In-explain din namin, iba-iba kasi yung threshold niyan eh. Like for example, meron naman mga creators na sanay sa computer shop. Yung mga yun, sanay sa bashing yun, di ba? Trash talk. Parang, In your face. Ganun yun eh. Tatayuan. Yun. Yung mga yun, di na masyadong tinuturuan nyo kasi alam na nila yung gagawin nila. Siguro, ang tinuturo na lang namin doon is where you draw the line. Kasi, di ba, wala naman tayo sa computer shop para makipaggawin yun. Ngayon, parang pwede ka makipag-trash talk, pero kasi pag sumobra ka, mas lalo ka mababaon ngayon sa issue or whatever, right? Pero for those that, they find it really hard to cope up, we really try our best to explain to them na it's really part of the game. And parang bashing is something, parang hindi naman siya toxic positivity, pero parang tinatry namin siya i-explain wherein kahit di ka naman sikat, may bashing ka eh, di ba? Parang may coworker ka, binabash ka. Di ba? Normal. Meron talaga masamang loob dyan. Meron talaga. Hindi talaga siya mawawala. Nagkataon lang na sikat ka kasi kaya mas marami nang babash sa'yo, di ba? Pero yun, parang we just prepare them for that and kind of like remind them that this is the goal and everything na hindi connected to your goal is a distraction. And you're not supposed to be distracted by those things. Kasi the plan is much bigger than these guys. Parang ganon. Yun. So yun. Grabe yun. Beautiful. Ganon. Well said, well done. Yun, that brings us to our final question. So, this question, tweak ko lang into two versions for both Sir Joe and Sir Java. For Sir Joe, what do you believe sets your contents apart from other content creators? Or you yourself, regardless of platform, across all platforms, what sets you apart from all content creators? And how do you do it? And what sets you apart? And for Sir Java naman, what do you believe sets Tier 1 apart from other entertainment companies? And what is your vision moving forward naman po? Ako muna? Okay. Ikaw pare. Sige. So, for Tier 1, like what sets it apart from other agencies, I think we're the only ones patterned to the K-pop company in terms of in the esports and gaming space. Kasi medyo mahal talaga yung infrastructure na para gawin yung ganun. Like, not all companies have the luxury to really do that internally. Parang, they would manage a few talents. Some would probably just commission talents. But I think we're the only ones who can create talents. So, yun yung parang what sets us apart. And my vision, I have like, medyo siguro parang baka maging controversial yung vision ko. Pero like, I see something different in the content creation space. And I don't see it na parang linear. Meaning, I don't see myself also being in the gaming and esports being trapped in the gaming and esports industry. Kasi ang vision ko talaga is really how do you marry
the whole content creation economy in general. So for music, lifestyle, gaming and esports, marrying it with tech, it's going to be phenomenal. Like, it's going to be next level. So tune in for that. Maybe next time, you know, we can like talk more about that. Pero so far, yun yung ano, that's it for me. And Yes, thank you po. Yung sa akin naman, of course, you have to align your values dun sa sasalihan mo eh. So with tier 1, syempre, nung pumasok ako, na dun yung excellence eh. Diba? Yung top tier. Syempre, if you're gonna do something, taasan mo na. Diba? So what with Jabba have said dyan nga sa, nung una, gaming ako. So naging work in progress siya eh. Diba? After nun, napunta ako sa iba-ibang topics. And you have to do it kasi hindi naman pwedeng dyan ka lang. And what sets me apart kasi handa akong lumabas sa comfort zone ko. Kasi hindi ko alam eh. You have to be afraid, ika nga. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi pwedeng ano sasabihin nila, ano ba 'yan? Ano ba yan? Sasabihin yung dati pa syempre pag mga girl group, ano ba yung mga girl group na yun? Tapos ganyan ginagawa niya. Minsan pag-iisip ako pa yung syempre iisipin mo rin yung video mo, of course, 'di ba? Kung kunwari yung mga delulu content, baka nag-over na. Pero sa akin, dapat nakapagbigay ka pa rin ng lesson eh, or value pa rin sa kanila. Hindi lang nakarelate ka pero in a bad way, di ba? Hindi. So I think yun yung kasi pag sabihin natin, gaming, P-pop, o baka may bagong na naman, para sa akin ba yun? I-try ko. Kung hindi para sa akin, move on. Try ulit ako sa iba. Ganun siya. Wow, grabe. Thank you so much po. Solid. Yes, Sir Lot Jabba of and Sir information Joe. talaga. Yon. Now Thank you that po. now that this episode is about to come to an end, one by one po, is there anything you would want to say as a final message or plug for your future projects, engagements, or anything you want to hint at, if any? 5 seconds lang daw. Rap. Fast talk dito. Joke lang. Ako ba? Muna ka na. Sige. Yeah. Sa mga aspiring content creators, ako ang masabi ko lang is you have to do it. You just have to start. Kasi nandun yung paralysis analysis. Ika nga na, ano bang content gagawin ko? Ano bang, okay ba sa to? Ganyan. Minsan kasi yun yung mga ganong questions sa sarili mo. You're already creating an imaginary problem up to the point na hindi mo na siya gagawin. Huwag na nga gawin, di ba? Even with the cringe, di ba? Pag nakikringe ka dun sa content mo, tingin mo nakikringe yung iba, pero okay sa'yo, tapos di mo ginawa, what if iba yung gumawa? Tapos nakita mo yung vision mo sa kanya. Sayang. Missed opportunity. So yun yung mga payo ko. And for the plug na ba? Plug na Yes, ba? go. Yan. Go po. So kung gusto nyo makita yung mga experience sa ganun, ayan, check nyo yung page ko, Blue Chip Joe. It's BLOOCHIPJOE. So I'm doing it on TikTok, FB, IG, and YouTube. Yan. So kung mga mahilig kayo sa mga gaming, yung mga variety, and also yan sa P-pop, Zabini, and ngayon, with First One. Yan. Isasama ko rin sila sa content, and I believe na marami pang pwedeng mangyari sa P-pop, and nakikita ko yung potential niya. So kahit sa community ko, even bloom siya, I created that group to be a safe space na kahit mag-open sila ng ibang groups, kahit kaya pa yan, kahit SB19, First One, New Weed, okay lang. Kasi at the end of the day, tayo rin naman magtutulungan. So, yeah, P-pop Rise. Let's go! Tama, amen, P-pop Rise. Si Sir Let's Jabba go. naman. Yeah. So sa akin naman, if you're a content creator, you're starting out, or you're lost, or kung ano man, kung nasa stage ka man, just follow me on my Instagram, TikTok, or on my Facebook. It's Jabba Aureliana, JAB as in boy, A then ORELLANA. Yun. So just follow me. And if sobrang big time ka na content creator, I'm cooking something up. Yes, sir. If I know the common
parang problem kasi ng mga sikat na is yung time talaga. Time for themselves, time for their families, and their own personal time. And I think something that yung ginagawa ko ngayon will actually give you that. So, let me know. Actually, busy na yung mga yan eh. Dami ng actually, pera exciting diba? yan. Binulungan na kami ni Sir Abangan Java yan. dyan. Abangan yan, Mga guys. content creators dyan, ha? Sir So, Java is here. For first one naman, of course, before we plug for first one, thank you very much, Sir Java. Yes, And po. Thank you Chip guys Joe. for having Thank you. us. Thank you very much for Maraming gracing our very humble Kwentuhan podcast. Sana nag-enjoy Thank you po po. kayo today. And before we conclude, by the time this episode comes out, nag-start na po yung PMCC or P-Pop Music and Culture Caravan natin. Of course, first one is in there. Kaya, Horizon, New Eden, and many, many more. Yep. So we are currently touring schools. For the list of schools, alam ko marami yan. So please do participate and let's just have fun. We're bringing you the music, we're bringing you the culture, and we're bringing you the movement. Kasi for us, P-Pop is more than music. It's actually a movement. So another is, I think by the time that this episode is comes out, announced na September, we are actually representing the Philippines again at Music Matters Live in Singapore. Yay. So, please do continue to support First One. Sana po yung lahat na nag-support sa amin sa Round Music Festival in Malaysia. Sana po magsama-sama tayo lalo ngayon for this next step, which is Music Matters Live in Singapore. Sabi nga ni Kuya Blue Chip Joe, P-pop rice lang yan, guys. It doesn't matter if you're a Bloom, if you're an 18, if you're a 4-1. Regardless of fandom, regardless of who are you're supporting, we're all under the same flag. So especially sa mga promoters, especially sa mga organizers, especially sa mga whoever you are, tech ka man, promoter ka man, marketer ka man, let's do things properly. Let's do things properly so we can raise our flag all together properly. Kasi each and every group are trying to do their best to raise our flag. And I think it's only but right na mag-match tayo ng same level. Ika nga ng tier 1 ni Sir Java at saka ni Sir Joe. Gagawa ka na lang ng something, do it at the top tier of your level. Kasi we're raising the Philippine flag, guys. It's not just P-Pop Rice, Philippines Rice talaga, guys. So, that ends our episode for today. For Kwentuhan with First One, kung saan palaging may Kwentuhan, Katatawanan, and beyond. See you guys. See you again. Thank you Thank po. you, sir. Thank you so much po. Thank you po. Libre lang mangarap. Ito mangarap ka na ng malaki, boy. This podcast is brought to you by Asset MD Clinic. Reveals your natural glow. Ever Organics. For skincare that your skin deserves. HLA and Tier 1 Entertainment.